Okay, so ayan po, magandang araw po sa inyong lahat, mga madam sir, mga boss, mga loads, mga lodi, mga idol. So another property for sale na naman po ang aking ipapakita po sa inyo dito po sa bayan po ng Kuya po Nueva Ecija. So ito po ay meron pong sukat na 1 hektarya po ang binibenta, pero yung kabuuan po nasa titulo ay 1.6. So 1 hectare lang yung binibenta. So kailangan natin ipa-subdivide, ipa-relocate at ipa-approve po yung plano para ma-segregate po at magkaroon po ng sariling titulo po ang property ito kung sakali kayo po ay makakabili po dito. So ito po ay along Cemented Road po siya, along Cemented Road, at ang presyo po nito ay 2.2 million daw po. 2.2 million ayon po sa source po namin, yun ang sinabi sa aming presyo po ng property nito. So simula po dito sa ano po nito, poste, ayan, diretso daw po. Diretso daw po yan. Yun po ang sabi po sa amin, at hanggang dun po sa bakod na rin na yun. So estimate ko pong frontage po nito na sa mga mga 20 meters po siguro. Estimate lang naman po yun. At nakaalong Cemented Road po. May power line na rin po dito. May power line na. Internet connection lang po ang wala po dito, pero meron naman po yung mga wireless po na internet connection. So ito naman po yung way na pupunta po sa National Highway Pangasinan Nueva Ecija Road. Siguro nasa mga ilang metro lang o may 1 kilometro lang po siguro nasa National Highway ka na, at driving nasa town proper of Gimba ka na. O mga 5 minutes driving po nasa town proper ka na ng Gimba, at sa town proper ng Kuya po siguro nasa mga 10 minutes driving po. So ito po yung property, at ito po ay palayan. Pwede ka rin mag-residential dito sa harap, pwede ka mag-residential. Tapos sa likod, pwede kang mag-farm sa likod. So, ito nga rin po ay, ito tax updated to. Kung hindi po siya tax updated, babayaran po nila yun. At, yan po, ipapakita ko po sa inyo yung ibang part. Diretso po siya, patag po itong property na ito. At yun na po sabi ko, title property po ito. Hihingi po ako ng kopya, kung sakaling makakahingi po ako, ipa-flash ko po sa screen yung title po ng property na ito. Ayan. So ang source of water po dito, deep well. Magpapa-deep well na lang po tayo kung sakasakali. At pinakita ko naman po sa inyo yung power line. Meron pong power line. At yung internet connection na lang po ay magpapakabit na lang po tayo ng mga wireless kung sakasakali po. At ito po, dito po sa banda rito, meron kang mountain view. Ayan po, yung Mount Pangkay, Mount Balungaw, bulubundukin ng Caraballo Mountain. Ayan. At dito po ay may marami na rin pong kapitbahay. May mga kabahayan na rin po dyan, no? Kabahayan na rin po ito. Ayan, puro kabahayan na po dyan. Ayan po, kita-kita mo rin dito yung bulubundukin ng Sambales sa part na ito. So patag po ang property na ito. At makikita nyo po sa drone video po yung sukat ng property nito. I-estimate na lang po namin yung boundaries po niya, kasi yun nga po ang sabi sa amin na 1.6 hectare po yung kabuuan nung nasa titulo ng property, pero 1 hectare lang po yung kanilang binibenta. So yun nga po sabi ko, meron po tayong magkakaroon po ng relocation, subdivision, at pagpapa-approve po ng plano kung sakasakali. At sabihin ko na rin po sa inyo totoo, ito po ay extrajudicial, pero silang magkakapatid ay willing na pong ibenta ang property na ito dahil reason kung ba't binibenta, siguro kailangan po nila ng financial, dahil alam naman po natin kung gaano na rin po kasi kahirap mag bukid, dahil mahirap na po magbukid, bababa pa yung presyo ng palay, kaya minsan na rin po yung mga kagaya po na yung magsasaka na ibenta na yung mga property nila. Ayan. So siguro po kung nakita nyo po yung banda doon, hanggang doon, kasi doon sa banda may kalsada po ron, may kalsada pa po, pero hindi na po aabot doon. May hanggang doon lang po siguro dito, hanggang dito sa kilalalagyan ko, hanggang doon sa part na yun, siguro na sa mga 100 meters na lang po siguro. Ayan. So pwede rin po kayo magtanim po dito ng mga gusto nyong itanim. Pwede rin kayo mag-alaga ng mga hayop po dito. At
Pangailang heads lang, pwedeng baboy siguro, mga ilang heads na baboy, mga manok, ganun po. Pwede magtanim ng mga gulay. Kung ano yung mga gusto nyo itanim, pwede rin po siguro mga fruit bearing. At gusto nyo sakahin, pwede naman po dahil hapalayan naman po siya. Nasa sa inyo po yan kung ano yung development na gusto nyo gawin sa property po na ito. So hindi ko na po napuntahan yung pinakadulo. Yung drone video na lang po ang maghahatid po sa inyo doon kung sakasakali po. I-highlight na lang po namin. Okay. So ulitin ko po, itong property nito ay 1 hektarya po siya. Ito po ay titled property. Extrajudicial nga lang po, pero silang mga kapatid ay willing na pong ibenta itong property na ito. Malapit po sa National Highway, mga 1 kilometro lang po. At ang presyo po ng property nito ay 2.2 million. At all in na rin daw po, sabi ng aming source, sa 2.2. At ganoon din po ay kayong mga ahente na rin po ang matutulong po sa inyo upang asikasuhin yung pag-transfer ng title sa mga ibang dokumento. Kami na po mag-asikaso. Kung gusto niyo sa amin ipa-transfer yung title, syempre bayaran po natin yung professional fee ng isang kasama po namin na naglalakad po ng transfer of title. Ayan. At kami naman po ay susuporta po sa kanya upang i-provide po yung mga ibang mga kailangan po niya na dokumento para sa pag-transfer po ng title. At kung gusto niyo pabakuran po sa amin to, kontrata rin po kami ng bakod. Estimate po, pwede po namin kontratahin pag gusto niyo pabakuran. At ang maganda rin po dito ay kung kailangan nyo ng caretaker, magre-recommend po kami ng caretaker kung sakasakali po. Ayan. So kung may katanungan po kayo, naka-flash po sa screen yung aking contact number. Naka-register din po yun sa Viber tsaka WhatsApp. At pwede nyo akong kontakin sa aking Facebook account, sa aking messenger po, para mapabilis po ang ating communication. At kung gusto nyo mag-viewing, mag-schedule lang po kayo. Available po ako Monday to Saturday po. Pero pag Sunday po ay hindi po ako available. Ayan. So hanggang dito po muna. At maraming salamat po sa inyo lahat. At God bless po.